Vice President Sara Duterte, desperado na nga ba mga kababayan? At ito na nga po ba, natatakot na nga po ba siya sa kanyang impeachment at siya po ay humihingi na ng tulong sa kanyang mga kaalyado? Umuugong na naman ang usapin ng kudita sa Kamara at paraan di umano ito para mailigtas si VP Sara sa impeachment. Paraan para mailigtas si VP Sara sa impeachment. At ang tanging paraan nila mga kababayan ay maiupo itong si Gloria Arroyo bilang Speaker of the House. Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so eto mga babayan, pag-usapan po natin, no? Desperado na nga ba etong si Sara Duterte dahil umuugong po ngayon mga kababayan ang usapin, no, na kung saan eto pong si Sara Duterte di umano, no, nagsumbong na po sa kanyang mga kaalyado mga kababayan. Di umano ay lumapit po siya, no, o nilapitan, no, ito pong si Representative Gloria Macapagal Arroyo, mga kababayan. Ha? At isinusulong daw po nila di umano ngayon ang isang coup laban po sa House Speaker, mga kababayan. At ang isinusulong po nila mga kababayan, no, na maging House Speaker ay ito pong si Gloria Macapagal Arroyo. Nako po. Alam nyo mga babayan, basang-basa yung plano na itong mga tao na to, no? Kasi nga naman, kung si Gloria yung makakaupo mga kababayan, no, bilang House Speaker, mahahawakan na po nila ito pong Kongreso. At next week po mga kababayan, 4 na araw na lang po, mga babayan, ay sasalang na po uli, no, o gugulong na po uli ito pong impeachment hearing ni Sara sa House Committee on Justice. At mukhang desperado, kailangan po nila mga babayan, no, na makuha po ang liderato ng House Speaker. Ito po ba ay para mapigilan ang impeachment ni Sara Duterte, mga babayan? Para po ba hindi mailabas ang mga itinatagong sikreto, especially ang mga bank accounts ni Sara Duterte ay hindi po mabuksan? No? Dito talaga mapapaisip ka bakit ba? No, bakit ba ayaw nilang mabuksan yung bank accounts na yan, mga kababayan? At bakit natin nasasabi, no, na talagang itong si Sara Duterte po sa ngayon ay natatakot na po, no, sa kanyang impeachment dahil tila baga lahat po ay gagawin nila para mapigilan po ang impeachment dahil kung maalala natin, no, yung pong hiniling ng mga abogado, ng mga kaalyado siguro ni Sara Duterte o mga pro Duterte, mga babayan, na mga abogado, nag-file po sila sa Korte Suprema nung una. Hindi po yan pinansin. No, at mismong si Sara Duterte ay nag-file din po, no, sa Korte Suprema, hindi rin po pinansin. Okay, so ito, panoorin natin itong balita na to mga babayan, pag-usapan po natin. Alright? Let's go. May plano raw ngayon na ibalik si Congresswoman at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker. Diba? May planong ibalik si Gloria bilang House Speaker, mga kababayan. Basang-basa, di ba? Basang-basa yung kanilang plano. No choice Kailangan na nilang ilabas yung kanilang plano at nakikita po yan, mga babayan. Ang umano'y motibo ng kudeta. Ito po ay para isalba sa impeachment si Sara Duterte. Totoo kaya yan, mga kababayan? Ano sa palagay ninyo? Ang umano'y motibo ng kudeta, isalba sa impeachment si VP Sara. Narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Alam nyo, kung wala talagang tinatago, harapin yung impeachment, mga babayan. Kung walang itinatago, bakit kailangan takasan? Kung walang itinatago, bakit kailangan pigilan? No? Kung talagang malinis si Sara Duterte at wala po siyang bahid ng korupsyon, no? At wala po siyang masamang ginawa, mga babayan,
Bakit ang nakikita natin ngayon ay tila hinaharang pong pilit ang impeachment? Pilit pong pinipigilan. Pilit pong haharangin ang impeachment. Mga kababayan, bakit kaya? Umuugong na naman ang usapin ng kudita sa Kamara at paraan di umano ito para mailigtas si VP Sara sa impeachment. Paraan para mailigtas si VP Sara sa impeachment. At ang tanging paraan nila, mga kababayan, ay maiupo itong si Gloria Arroyo bilang Speaker of the House, mga kababayan. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng Billionaire News Channel, nabuko ang pag-uusap ni na dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Vice President Sara Duterte. Grabe talaga, mga kababayan, no? Si Gloria. Kung maalala natin, no? Talagang sabi nga nila si Gloria daw ang utak. Di umano. No? Ng pagpapatalsik kay Erap. At yun po ay naagaw nila ang pwesto, ang posisyon kay Erap Estrada, mga kababayan. At after po nun, no? Siya po uli ay tumakbo bilang presidente. Ang masaklap niya, mga kababayan, yung strategy po na yun ay gusto nilang gawin sa ating Pangulo. Kaya kung makikita ninyo, no? Halfway po ng administrasyong Marcos ay nakita na po natin ang destabilization. Nakita na po natin ang kaliwat kanang paninira sa ating Pangulo, pero hindi po sila nagtagumpay. Yan po ay dahil sa mga supporters ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At kung makikita rin natin ngayon, mga kababayan, kaliwat kanan yung mga fake news na kanilang ipinapakalat. Diba? Yun po ay para malihis ang atensyon ng taong bayan sa impeachment po ni Sara Duterte. At ito ngayon, no? Ikinakalat, no, di umano ang coup diyan po sa Congress para po mapalitan yung pong House Speaker. At ang isinusulong nila, no, ang plano daw, mga kababayan, ay iupo itong si Gloria Macapagal Arroyo. Matatandang tong 2018 nang magkaroon din ng tensyon sa Kamara. Bago kasi magsimula ang sona ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nagbotohan ng mga mambabatas na patalsikin si Noy Speaker Pantaleon Alvarez. Si Arroyo ang pumalit at malakas ang ugong noon na si VP Sara na Noy Davao City Mayor ang nasa likod ng pagpapatalsik kay Alvarez. 2022 naman nang manalo ang unity team ay pumorma umano si GMA na muling maging speaker. Pero si Martin Romualdez ang nakakuha ng basbas ng palasyo. Imagine, mga kababayan, kung si Gloria po ang naging House Speaker nun. No? Malamang napatalsik na, na-impeach na yung Pangulo natin. Diba? Kasi strategist talaga yung mga yan. Diba? Nakita ninyo kung ano yung nangyari kay Erap? Napatalsik nila, mga kababayan. Paano kaya ngayon? Kung si Gloria yung naging House Speaker, baka napatalsik na rin yung Pangulo natin ngayon. Diba? At ito po, no, nakikita ko dyan, kung si Sara Duterte ang magiging Pangulo, malamang maging puppet lang yan ni Gloria. Magiging puppet yan ni Gloria. Hahawakan lang yan ni Gloria, mga pagal. Mga babayan. Bakit? Bakit kaya? Magiging puppet yan ni Gloria. Utang na loob niya kay Gloria na naging Pangulo siya. Diba? Utang na loob niya kay Macapagal Arroyo na naging Pangulo si Sara. Kaya magiging puppet siya ni Gloria Macapagal. Grabe, diba? Ayon sa aming source, itinutulak muli ni Duterte si Arroyo bilang speaker. Kaya lang, 160 votes ang kailangan para mapatalsik ang kasalukuyang speaker na si Bogie D. At hindi para umabot sa 30 ang nagpahayag ng suporta sa umano'y balak na kudita. Sa mensahe ni Caloocan City Representative Ege Irisa sa BNC, duda siya na magtatagumpay ang leadership shake-up dahil hawak umano ng kasalukuyang liderato ang biyaya. Sabi naman ni Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez na tila umabugado kay VP Sara noong huling impeachment hearing, wala raw siyang naririnig tungkol dito. Ito masaklap, mga babayan. Walang bilang. No? Walang bilang ng Congress o kongresista
ang gustong patalsikin. No, nakaupong House Speaker ngayon. Sabi po ni Rufus Rodriguez, I have not heard of any House leadership change. Kasi po parang in-undercard na lang, baga in-under the table na lang yung usapan na yan. Diba? Eh ang problema, paano mapapalitan? Paano magkakaroon ng House coup kung wala naman pong bilang yung mga kongresista? Diba? Walang bilang eh. So hindi pa rin mapapalitan yan, mga kababayan. So sablay pa rin yung plano nila. Hindi pa rin umubra yung kanilang plano. Diba? Pero para kay House Deputy Minority Leader Antonio Tino, hindi na bagong usapin ng kudita. Wala naman ngayon. Previously, merong ganyan, di ba? And openly yung may isang party from the majority nagpapahiwatig ng gano'n. Pero I think that was settled nung release ng BBM yung budget para sa mga projects ng mga congressman. At kung may kudita man, Kung pagpapalit ba ng speaker, as a rule, sino man ang maging speaker, ibig sabihin yung may numero ng mayorya, generally ay yung may basbas ng presidente. Ngayon, kung papalitan ng speaker nang walang basbas ng presidente, pinapakita lang nito na lame duck na talaga ang nakaupo sa Malacanang. Diba? Kailangan may basbas ng presidente, mga kababayan. No? Kung walang basbas ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa rin mapapalitan yung House Speaker. Diba? hinihingi ng BNC ang panig ng kampo ni Speaker D, pero wala pa itong sagot sa ngayon. Kung sakaling mapatatalsik ang kasalukuyang House Speaker, base sa konstitusyon, walang kakayahan ng bagong Speaker na pahintuin ang mga nakabimbing impeachment complaints. Pero kaya niyang maimpluwensyahan ang magiging takbo at kahihinat na nito. Para sa agenda. Yun na nga. Diba? Wala siyang kapangyarihan, pero may impluwensya siya. Mga babayan. May impluwensya siya sa botohan, sa lahat na magiging hakbang. No? Pero, wala silang kapangyarihan na pahinto yung impeachment. Pero, may kapangyarihan sila na mapatay yung impeachment. Sa House pa lang, mga babayan. Diba? At ito nga po kasi yung inatatakutan ni Sara Duterte. Dahil, diretso po, tuloy ang impeachment hearings ni Sara Duterte sa kabila po ng mga pinahiwatig ng Supreme Court. No, yung inilabas po ng Supreme Court na decision sa hiling po ni Sara Duterte na TRO. Yun po yung problema dyan, mga kababayan. Kaya talagang pilit nilang gagawa ng paraan na mahinto po yung impeachment na yan. Eh kaso wala nga pong bilang. Walang bilang eh. So paano mo mapapalitan yung House Speaker kung walang bilang, mga kababayan? The House of Representatives insists it is following due process as it plans to proceed with impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. Petitions challenging the move have been filed with the Supreme Court, questioning its legality. Alam nyo, nakakatawa sila, no? Kino-question ng kampo ni Sara Duterte yung legality ng House hearing sa impeachment po ni Sara. No, nung una, nirereklamo nila sa Supreme Court, mga babayan, hindi raw po sila binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. No? Ngayon, nung binibigyan sila ng pagkakataong magpaliwanag, depensahan yung kanilang sarili, mga babayan, depensahan ni Sara yung sarili niya. No, hindi naman po sila sumisipot sa mga hearing pag pinatawag sila. Binigyan sila ng pagkakataong dumepensa, pero anong ginawa nila? No? Sinitauli nila yung technicalities. Bakit daw po siya tawag dito, pinipilit sumagot? Bakit daw po sinasabi na mini trial na daw po yan, na impeachment ni Sara? Ay, tanin nyo kung gaano kagulo utak na itong mga to. Yan ba yung gusto nyo maging Pangulo?
Kumuha tayo ng detalye sa report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Mag-uulat siya ng live mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, ano ang latest dyan? May hindi raw magiging hadlang ang mga hakbang ng Supreme Court sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila ng kautusan ng Korte Suprema na sumagot ang House of Representatives sa mga petisyon na inihain ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mga kaalyado, nanindigan si House Speaker Bogie D na magpapatuloy ang pagdinig kaugnay sa impeachment hanggat walang temporary restraining order na nilalabas ang SC. Di ba? Tuloy ang impeachment ni Sara Duterte. Tuloy. Yan yung kinakatakot nila mga babayan eh. At pag natuloy po yung impeachment, mga babayan, ay pwede na po pabuksan yung mga bank accounts ni Sara Duterte. Subalit sinabi rin ni D na nirerespeto niya ang mga hakbang ng kataas-taasang hukuman. Iginit niya na ang pagdinig ay bahagi ng constitutional process na nakabase sa ebidensya at batas. Samantala, nakakadismaya para kay Kabataan Party List Representative Rene Co ang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Aniya, ang mga desisyon ng SC ay overstepping na raw sa separation executive, judiciary at legislative. Pero naniniwala si Ko na mananaig raw ang panawagan ng publiko na managot ang lahat ng sangkot sa anomalya. Maliban kay Ko, confident rin si Akbayan Party List Representative Percy Sindania na masasagot ng Kamara ang mga petisyon ni VP sa SC. Samantala, may inaasahan sa Tuesday, April 14, itutuloy ang pagdinig laban sa Vice at doon nga, inaasahan na rin nating dadalo ang mga ipinasabpina ng House Justice Committee. Kabilang na dyan si Attorney Michael Poa na tumatayo bilang isa sa mga legal counsel ng Vice at ang di umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga na pinayagan ng umati ng korte basta may kasamang jail escort mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon sa Tuesday. Mike. Ito yung isa sa kinatatakutan nila. Si Madriaga, mga babayan. Madadali na sila rito. Ito yung kinakatakutan nila eh. No, akala nila nung kinasuhan si Madriaga, mga babayan, no, magiging hadlang na yon sa pagtestigo niya. Sabi nga, no, sabi ng mga nababasa natin, mga babayan, tilaga baga parang ano yun pananakot kay Madriaga. No? Kailangan niya tumigil kasi pag di siya huminto sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang mga sinasabi, ay kakasuhan siya. So, kinasuhan siya, mga babayan. Pero tuloy si Madriaga. So, hindi natakot si Madriaga sa ginawa ni Sara Duterte. Diba? Hindi natakot si Madriaga sa kasong isinampan ni Sara Duterte. At tuloy ang kanyang pagtestigo, mga babayan. Isaiah, nabanggit mo itong si Ramil Madriaga. Alam naman natin, ito ang self-confessed bagman di umano ni VP Sara. At sa kauna-unahang pagkakataon, kung matuloy ang impeachment proceedings next week, mapapakinggan na natin yung in detail yung mga alegasyon niya tungkol dito kay VP Sara. Ano pa ang paghahanda ng Kamara sa potential na pagharap nitong si Madriaga considering he is a key witness in these impeachment proceedings? May tama ka dyan, yan ang inaasahan natin na mangyayari sa Martes ay magbibigay na nga ng kanyang mga pahayag ang di umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. At isa nga rin sa ipinasampina ng House Justice Committee ang mismong abogadong nagnotaryo kay Ramil Madriaga. Pero sinasabi kahapon sa atin ni Kabataan Party List Representative Rene Co na mukhang kukulangin yung oras na ibinigay ng korte kasi kung base sa approval na ibinigay ng Manila Court mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon lamang papayagang dumalo dito si Madriaga. So para sa kanila mukhang kulang ang mga oras nito kasi sabi nga ni Congressman Ko, yung kahapong nangyaring hearing kaugnay sa krisis ay inabot na ng 11 hours. Pero kung saglit lamang napapayagan si Madriagang magsalita ay tiyak daw na baka kailanganin pa nila ng iba pang panahon para may patawag din si Madriaga. Mike. Alright, Ayan na. So, ibig sabihin, mga kababayan, ilang beses pong magsasalita si Madriaga.
At ito po yung isa sa kanilang kinatatakutan. Kaya lahat po no, ng kaya o posibleng gawin nila para mapigilan po ang impeachment, mapigilan si Madriaga sa kanyang mga statement, mga babayan, no, gagawin nila. At asahan po natin, no, itong weekends na to, mga babayan, hanggang next week po, hanggang Lunes o baka Martes po, no, may lalabas na naman bigla ang mga pasabog yung mga DDS na yan. Para maagaw yung atensyon ng taong bayan sa impeachment kay Sara Duterte. May mga pasabog yan. Asahan natin this weekend, mga babayan. Okay, so ito. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.